Pero bago po yan, dito muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang mahina at matandang lalaki ang naninirahan kasama ang kanyang anak. Manugang at 4 na taong gulang na apo. Dahil mahina na ang matanda, laging nanginginig ang kamay nito. Malabo na rin ang kanyang paningin at mabagal na ang kilos. Sabay-sabay kumakain sa hapag ang mag-anak. Pero dahil sa katandaan, nahihirapang kumain ng matandang lalaki. Nahuhulog ang laman ng kanyang kutsara sa tuwing siya ay susubo ng pagkain. At kapag may hawak siyang baso, ay natatapon din madalas ang laman nito. Madalas ding nababasag nito ang mga pinggan at mga baso. Dahil sa laging ganito ang nangyayari, nakaramdam na rin ng inis ang kanyang anak at ang manugang nito. Sabi ng anak, kailangan na nating gumawa ng paraan tungkol kay tatay. Sawa na ako na lagi na lang may natatapon na pagkain at may kalat sa sahig tuwing kumakain. Naisipan po ng mag-asawa na maglagay ng isang mesa sa isang sulok ng bahay. Doon nila pinaupo ang kanilang tatay upang kumain mag-isa habang ang pamilya ay masayang nagsasalo-salo sa hapag. At dahil madalas nakakabasag ng mga pinggan at baso ang matandang lalaki, kahoy na mangkok na lamang ang pinagamit ng mag-asawa sa kanilang ama. Ang hindi alam ng mag-asawa, tahimik lang silang pinagmamasdan ng kanilang 4 na taong gulang na anak. Isang gabi, bago maghapunan, napansin ng ama na naglalaro ang kanyang anak ng mga kahoy sa sahig. Tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa. Ngumiti naman ang bata at saka sumagot, "Gumagawa po ako ng kahoy na mangkok para sa iyo at kay mama. Para mayroon rin po kayong kakainan kapag tumanda na kayo." Ano pong aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga na ito? Siyempre, number 1 dyan mga kanyusik, no? Yung mahalin natin ang ating mga magulang. Kung paano nila tayong inalagaan at pinagpasensyahan noong tayo ay bata pa, na makulit, paulit-ulit, maraming bagay na nasisira dahil sa kakulitan at wala pang alam sa mga bagay-bagay. Dapat din po natin ibalik sa ating mga magulang ang pagmamahal at pag-aaruga na ipinaramdam po nila sa atin. Ngayong sila naman ang nangangailangan ng pagkalinga, dapat iparamdam din po natin sa kanila na tayo ay more than willing na alagaan sila. Totoo naman po mga kanyusik, no? May mga pagkakataon talaga na dala ng katandaan ay nagiging makulit, masungit, at hindi sumusunod ang ating mga magulang. Ganon din po yung mga lolo at lola. Pero dapat tayo bilang mga anak o mga apo, dapat tayo po ang mas nakakaunawa. Dapat mas habaan natin ang ating pasensya. Sulitin natin ang mga panahong kasama pa natin sila mga kanyusik, mga panahong maaari pa natin silang alagaan, na maaari pa tayong makabawi sa kanila. Samantalahin natin yung mga pagkakataong nandyan pa sila, nakikita at nararamdaman pa nila yung pagmamahal at pag-aaruga natin. Para sa huli, payapa po yung ating pakiramdam, wala tayong pagsisisihan at wala tayong mga what if. Wala tayong mga sana.
Sabi nga po sa Proverbs chapter 23 verse 22, "Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old." Ang talatang ito po ay paalala na ang paggalang o paggalang sa magulang ay hindi nagtatapos sa ating paglaki. Sa halip, mas lalong nagiging mahalaga kapag sila ay tumatanda at nanghihina. Ang pakikinig, pag-unawa at pag-aaruga sa kanila ay simpleng paraan ng pagbabalik ng buhay at pagmamahal na una po nilang binigay sa atin. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Tuesday.